Kasi ito ang pinaka-nagustuhan ko, guys. Baka nyo na lang yung TikTok version, mayroong lalabas. Medyo 80% travel na yung ginagawa natin ngayon. Kasi yun po ang parang mga gusto kong puntahan. Why? One of the reasons why tayo nag-start ng solo travel is because hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po nabasa nyo naman sa title, tayo po ay mag-quick Q&A, okay? So recently, nag-post po ako ng IG story, so ilalagay ko dito sa screen and dyan nagtanong ako kung ano gusto nyong tanong sa akin and dahil wala tayong biyahe, opo, might as well sagutin natin yung mga katanungan na yun, mapa content creation live, mapa travel inquiries, ganyan. And now, andito po tayo ngayon sa Hotel 101 Manila and naalala nyo, nakipag-work tayo kay Hotel 101 before and sabi ko sa kanila, gusto ko talagang mag-check-in sa Hotel 101 which is ngayon, dito natin to gaganapin and meron din kasi akong lakad kanina na malapit dito kaya might as well, ayan, nag-check-in po tayo dito and i-hotel tour at room tour ko kayo later. So again, this one po, disclaimer, hindi po to sponsored, okay? Ako po nagbayad at binook ko siya via Klook, so ilalagay ko dito yung proof and if ever kung interested kayo, kahit anong hotel pa yan, kahit anong activities pa yan, basta sa Klook, feel free to use my code para maka-discount kayo. Ilalagay ko dito sa screen, okay? And before we enter at ipakita sa inyo muna yung laman o yung loob nitong hotel na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na tiga nyo, napakalapit niya sa SM Mall of Asia. So meron ding mga building dyan sa harapan. And ayun dito ay merong Jollibee. So if ever kung magugutom kayo, ay meron po dyan. Dito naman sa side na to, ayan, meron dyang Horizon Cafe. Tapos may 7-Eleven doon. Just like doon sa Injap na tinuluyan natin sa Iloilo. And ayan ang Jollibee. Tapos may SMDC dito. Alam nyo, super walking distance lang niya sa SM Mall of Asia. Kaya kung may ganap kayo doon, pwede kayo mag-check-in dito. Okay, so pumasok na tayo. Bali, yan yung itsura ng front desk. Medyo madaming tao, so mahihiya ako mag-vlog dyan sa loob. So, ayan po yung front desk. Medyo malaki. Ayan sa area na yan. Tapos ito yung pasukan. Actually, meron dyang yung x-ray, ganun. So, tutunog yan later. So, ayan. Ito yung itsura dito. Kung maglalagay kayo ng maleta dyan. And dito sa side na to, yung pinaka-lobby. Ayan guys, may elevator dito. Dalawa dyan. Tapos, dalawa din dito sa side na to. Ito yung itsura ng hallway, guys. And alam nyo, nakita ko na yung loob. Nung nagpupunta tayo dito, sabi ko, ay! Para siyang condominium. Yun yung nakukuha kong vibe dito. So, ayan. Dito tayo na-assign sa 641. Ay, hello. Ayan. So, tayo. Tanananan! Alam nyo, nung nakita ko to guys, super na-impress talaga ako. Like literally, walang halong biro, ang ganda po ng loob. And itong room na to, good for 3 packs to. Tapos ito na yung mismong basic room nila. So ito na yung pinakamurang mabubook nyo kapag ka nag-check kayo online. And ang ganda niya. Like literally, actually medyo same sila ng layout dun sa Injap. Pero ito po, ibang level. Ang ganda. Like, ang ganda talaga. So, quick room tour. Ayan yung pinto. Then dito, you'll see yung cabinet. So, ayan, meron dyang hanger. Hanger tuloy. Yung merong yung sabitan. Then, andito yung hanger talaga. Tapos, meron dyang bathrobe, safety deposit box, extra storage, then chinelas. Dito naman, ayan po, may microwave. So, if ever kung kakain kayo, order kayo sa Jollibee or Food Panda or Grab Food, pwede yung init dyan. Ito ba may laman? Ayan, walang laman. At ang linis Ang linis. Approve. Then ito, tignan nyo, ang liwanag, ang clean. So, meron dyan 2 water baso. Tapos, meron silang pati. Ayan. Electric kettle. And actually, 2 yung keycard na binigay. Nasa mic ko isa ito. So, ayan yung sink. Hindi ko pa siya nagagamit kaya ang linis-linis pa. Sige, buksan natin. Ayan, gumagana siya. Working well. Tapos mayroon siyang refrigerator. Ano naman to? Walang laman. Pero may extra storage. Then this one, pwede nyo ding lagyan. So here, dito naman, ayan, kapag ka nakasara yung pintuan ng toilet, is full-length mirror. Hello! Ayan, again, at least nakikita po ang ating OOTD. Then, dito, ayan. Tanananan! Ayan po ang toilet. And here, ayan. Ayun yung bidet, may pa bathrobe, tapos may pa towel, then may pa sink. Tapos may mga toiletries na kasama. Kompleto. Ayan, may shaving kit. Kompleto siya. Tapos may lotion, conditioner, then shampoo. Tapos may pa soap. Tapos ito ang pinaka-nagustuhan ko guys. Tignan nyo naman ang TV.
Smart TV po yan, okay? So, ang brand ay Samsung. O, diba? Pati brand, napaka-meticuloso. Tinignan talaga. Tapos, meron siyang extra lalagayan. Ito yung working area. So, kanina nag-work na ako dyan. So, nag-book ako ng flight. So, malalaman nyo na lang yung sa mga susunod na ganaps. Then, ito po, tinatry natin at tinetesting talaga natin tong Fujifilm X-Half. O, diba? Wow, Fuji. O, diba? Meron pa ano dyan. Tapos ito, power bank. Tapos ayan, yung pinaka-bed. Meron dyang solo bed. Like, pang isang tao. Then, pang dalawang tao. Kasi pang tatluhan nga talaga to. Kasi, yun talaga yung pinaka-basic nila dito na room. And, ito. Pakita ko sa inyo. Dito naman, ayun yung menu. So, may Chinese na sulat. Oh, so, appetizer, pizza and burgers, breakfast meal, coffee, beverages. Ayan po yung itsura. Pause nyo na lang para makita nyo. So, yun lang. Super quick tour lang talaga and gusto ko lang gamitin din yung time na to kasi nga gusto ko nga mag-staycation dito opo sa Pasay area. Kaya ito, pinakita ko na din sa inyo. Then abangan nyo na lang yung TikTok version. Mayroong lalabas featuring this hotel, Hotel 101 Manila. Mayroon pa actually isang Hotel 101 dito which is a fort and nakita ko siya kanina na nagpunta ako sa office ng Klook. And yun, actually may mga naliligo. Ayoko silang videohan kasi may naliligo. May swimming pool din kasi dito. Kaya kung ma-interesado po kayo mag-swimming, ganyan. Talagang pang staycation talaga pang family. Pwede. Lakas pa ng aircon, no? Ewan ko kung naririnig nyo. Gusto mo ba aircon magsalita? Paparinig kita sa kanila. Naririnig nyo ba? Pinarinig ko lang siya. Sabi niya, yes, gusto ko. Hello guys! And now, andito na nga po tayo sa part ngayon ng question and answer portion. And yung mga questions po na ipapakita ko sa inyo ay galing po sa Instagram. So, upo na ako dito. Medyo malayo ba? Ayan. Kapag kasi malapit, parang masyadong malapit. Andito pa rin po tayo ngayon sa Hotel 101 Manila. And sasagutin ko ang mga questions. So, namili ako sa questions na galing dito sa IG story na to. So, usually po kasi kapag bored ako sa Instagram, dyan ako nagtatanong. Kaya if ever kung hindi nyo pa ako na-follow, mas real time po ako doon mag-post kaysa dito sa YouTube. Like doon talagang parang day after nagpo-post na ako doon agad. So follow niyo po ako doon and sumali din kayo sa broadcast channel. Ilalagay ko sa ibaba para magka-interactan po tayo doon. Okay? So again, Instagram and TikTok. Andiyan, nagpo-post din ako dyan ng short form vlogs. And now, sagutin na po natin. Ang dami actually. Ang dami nito. So, papakita ko nga. Lalapit ako. Ayun, natigan nyo kung gaano kadami. Dami, no? So, simulan na natin. Ang unang question ni caffeinated.gvo. What made you decide to become a content creator? So, parang super daling tanong pero parang super hirap ding sagutin. Wow, may pa ganun. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang reason kung ba't ako naging content creator is because dream ko na talaga before na parang mag-vlog, mag-travel vlogs. Parang dream ko ba siya? Ganyan. Parang passion na lang. Ayan. We can say na passion. So, super passionate ako before gumawa ng mga vlogs. Kaya lang parang sa YouTube, nung nag-vlog ako before sa YouTube, sabi ko, ay, bakit alang nanonood? Walang nanonood sa YouTube. Ganyan. So, ang ginawa ko, nagtry ako nung nagbukas yung opportunity sa TikTok. So, sa TikTok ako gumagawa. Though, sa YouTube po before, yung mga kauna-unahan, travel vlogs yung ginagawa ko. Sa YouTube, sa TikTok naman, tech naman ang content natin. Then, nung medyo kalaunan, ay tayo po ay nag-travel na. E dito, travel content creator na tayo. At hindi ko alam, guys, na magiging full-time siya. Kasi ako po, lingid sa inyong kaalaman, ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Information Technology. And hindi ko akalain, kasi ang plano ko before, parang after kong graduate, kukuha lang ako ng experience sa Metro Manila, then mag-a-abroad ako. Yun ang plano ko talaga. Talagang gusto ko talaga mag-abroad. Then from abroad, dun ako maglilipat-lipat. Kunyari sa Europe ako mapupunta, iikutin ko yung Europa, ganun. So medyo connected din sa ginagawa natin ngayon. But this time kasi, ito talaga, yung talagang parang ma-explore mo talaga yung world. Kaya thank you guys so much for giving me this kind of platform and for supporting me. So talagang gusto ko talaga maging content creator. Yun lang naman ang masasabi ko. And thankfully, thank you Lord. Thank you Lord. Ayan, andyan ka ba sa langit Lord? Ayan, andyan ka. Thank you so much at binigay mo tong opportunity na to and kayo din sa akin, okay? So, question number 2, dami nito guys. Question number 2, galing kay JMTMRSL. Out of all countries you've already visited, which one would you like to explore more? I think ang hindi ko pa na-explore ng gaano is Switzerland and India. So, yun. So, kung babalik ako sa isang bansa, I mean, dalawa yung sinabi ko, ang gulo, no? So, Switzerland and India. Bakit, Ivan? Napuntahan mo naman na sa Switzerland, di ba? Kaya lang, kasi, group tour tayo before, so parang gusto ko siyang i-explore na solo and DIY form. Alam niyo yun? And yung sa India naman, kasi ang napuntahan lang natin yung mga mainstream. I mean, yung mga sikat, ganyan. Yung Delhi, Agra, Jaipur, Mumbai. Gusto kong puntahan yung mga iba namang parte, which is Kolkata, Goa,
ganyan, at marami pang iba. Kashmir, di ba? Yun ang mga gusto ko namang puntahan. So yun, Switzerland and India po. Yun, to answer your question. Next question, what is your most underrated country and why? So I think ang most underrated country ko sa Asia, sabihin nating Brunei and Laos. Yun. Bakit ko nasabing Laos? Yung Laos, guys, lalo na kung sa Luang Prabang kayo magpupunta, is napaka-underrated niya for me kasi kukunti lang yung tao doon. Tapos it's giving Siargao vibe na hindi naman talaga Siargao na Siargao yung quality, pero alam niyo hindi pa siya nako-commercialize. So if ever kung gusto niyo lang mag-relax, kung gusto niyo lang muni-muni, perfect yung Luang Prabang, Laos po sa inyo. Then yung Brunei naman, napakalapit lang ng Brunei. Tapos kapag ka nagsiseat sail sa Cebu Pacific, super mura niyo lang makukuha yan. Yung Bandar Seri Begawan na flight. Napakamura lang. Parang before 3,000 lang ate round trip. At napakagaganda po ng mga mosque na makikita nyo doon. Madaming Pilipino doon. And super mura lang. Yun. Para sa akin, okay yung dalawa na yon, Laos and Brunei. Okay? Next question. How you maintain the energy during travel? Actually, kung napapanood nyo din naman po yung ating paglabas sa mga ibang contents ng mga friends natin dito sa mundo ng content creation world, makikita nyo talagang ang hyper ko po talagang tao. Though, medyo extrovert talaga ako na may time din naman na nalulobat din naman ako. Hindi lang halata at I think hindi ko din siya naipapakita sa vlog. Kasi ako yung tipo ng tao na kapag kunyari nagta-travel, masyadong na-fuel yung energy ko. Kasi guys, gusto ko talagang mag-travel. Masaya kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo at hindi ka napapagod. Though mapapagod ka mga bandang gabi, syempre ganyan. Pero yung sa energy, nalulobat din ako. Na-maintain ko siya sa vlogs, yes. Pero pag tungtong yan ng mga bandang alas 8 ng gabi, tapos nagsimula ako ng umaga, ganyan, noon na mawala yung energy ko. Pero kasi by that time, nakauwi na ako. And na-observe nyo, kapag ka po nagsusolo travel tayo, hindi tayo nagpapagabi. Ewan ko kung na-observe nyo yun. Hindi tayo guys nagpapagabi kasi solo traveler nga tayo. And I think parang mas safe din sa part natin na hindi na tayo nagpapalakad-lakad yan sa gabi unless kunyari Japan siya, ganyan, or kung ano pa mang bansa. Pero sa mga ibang countries, hindi po ako nagpapagabi talaga. So, by the time na bumabagsak na yung energy ko, mga bandang alas 8 onwards na yan. So, wala na. Naka-off na yung vlog nun kasi nagawa na natin lahat ng ating gagawin. Then, nagre-rest na tayo, nag-edit na tayo ng pang IG stories, ng pang TikTok, ganyan, at kung ano-ano pa. Okay? Yan. Binibitawan ko yung cellphone ko. Next, how did you transition? Ito. Tatlong tanong to guys na magkakakonekta. Ang unang tanong is, how did you transition from a tech creator to travel? Tapos isa, would you go back to tech content? At yung isa pa, ano pang niche or types of content and gusto mong i-explore soon? So medyo connected siya kasi connected yung isasagot ko dito. So opo, ako po talaga isang tech content creator dati. Like, ina-admit ko naman yan na talagang ngayon nag-full-time na medyo 80% travel na yung ginagawa natin ngayon. Kasi, dati pang mga content ko sa TikTok, ayan, ilalagay ko dito yung screenshot ng TikTok ko. So, doon po, nagpo-post po ako doon ng mga unboxing ng gadgets, nagre-review tayo doon ng smartphones, nagre-review tayo doon ng mga earpods, nagre-review tayo doon ng websites, applications, all about tech talaga. Kaya may time na talagang, kung napapansin nyo, kahilig ko po magpalit ng iPhone. Kasi talagang nire-review ko siya, ina-unbox ko siya. Ako bumibili nun, hindi sponsored yun guys ha. So, ibebenta ko yung iPhone ko, bibili ko ng bago sa ganung taon. Pero tapos na tayo sa era na yon. Sabi ko ngayon, okay, nasa point na ako na parang hindi na muna ako bibili ng iPhone kasi parang hindi naman na tayo talaga full-fledged na tech content creator eh. Alam niyo yun? And kung bakit ako nag-transition, it's because I think na burnout ako dun sa tech. Pero dito sa travel, kahit sunod-sunod tayo, parang I think hindi ako nababurnout or hindi pa ako mababurnout. Why? Kasi guys, doon sa tech, masaya ako sa tech, don't get me wrong, pero kasi iba yung saya ko sa travel. Gets nyo yun? Kapag ka kasi masaya ka sa ginagawa mo, uulitin ko na naman to, is parang may time na hindi ka talaga mapapagod. Which is yun ang nangyayari sa atin. Nangyari sa atin yun sa tech, sabi ko ganyan, oh my God, naubos na lahat ng pagre-research ko. Alam niyo yung sa Google, like yung mga page, di ba meron yung page sa baba, parang na habang sa research ko ng website, nakarating na ako sa page 20, page 30, ganun ang kalala yung pagre-research ko sa mga kino-content ko sa TikTok. To the point na parang naubos na ako, ganyan. So, sinabi ko, I need to step up and I need to find a new niche. Ayan, new niche. Which is, nag-travel nga tayo. So, from tech to travel. Though ngayon, parang tech travel, ganyan. And yung tanong naman ni Luisa, na isa, which is kung ano pang niche ang gusto kong i-explore.
I think pwede nating explore yung lifestyle, though travel lifestyle. Kasi guys, traveling is also a lifestyle. So parang i-incorporate ko lang siya, pero hindi yung whole na parang magiging lifestyle yung ating atake. So as the time goes by, habang ang ating YouTube channel ay nag-grow, gusto ko din naman sa inyo mag-offer ng mga iba't ibang bits na madadagdag sa ating channel. Syempre, alam niyo yun, kailangan lagi tayo nag-e-evolve, kailangan lagi tayong tumatanggap ng mga improvements, kailangan lagi tayong nag-e-explore. Hindi dapat laging parang kung ano yung ginagawa natin dati ay ganun pa rin yung gagawin natin ngayon. So dapat mag-effort tayo to step up, diba? So yun po. Next question, what's your favorite quality about yourself when traveling? I think alam din to ng mga friends ko, alam din to ng family ko, alam din to ng mga nakakasama ko sa travel. I think my favorite quality sa sarili ko is, hindi naman ko sinasabi to sa vlog or what, medyo type A po ako kapag ka nagta-travel. What's the difference of type A and type B? Type A po, yun yung talaga nakaplano lahat. So nakaplano yung nakaplano kung kailan gagawin yung activity na to, ganyan, from day 1 to last day, nakaplano yan. Yung mga OOTD ko, nakaplano yan from day 1 to last day. Tapos nakaplano na rin lahat ng mga iba-vlog natin. Like for example, itong vlog, arrival na ganyan, arrival vlog, itong tour na to, itong ganitong vlog, ganyan, mga nakaplano na rin siya. And maliban naman dun sa aspeto na yon, I think parang ang favorite quality ko din as a person na pag nagta-travel is gusto ko po lagi nag-e-explore at nag-e-immerse sa kultura ng mga bansang pinupuntahan natin. Ewan ko kung na-observe nyo, pero hindi ako yung tipo ng taong kung nakikita nyo yung mga iniikot natin, hindi siya yung talagang touristy. Though pagka first time natin sa isang lugar, touristy, pero meron pa rin tayong dinadagdag na medyo hidden gem quality, ganyan. So yun, parang tingin ko, gusto ko yung parang medyo kakaiba sa lugar. Yun yung gusto ko, hindi yung parang nagsasettle tayo sa kung ano yung parang ito, ganyan. So nag-explore pa tayo ng iba. Gets niyo yun? So lumalabas tayo sa sinasabing comfort zone ng mga tourist spots, ganyan. Okay? So beyond that, yun ang tamang term. Next, hindi ka ba nababurn out din sa pagta-travel? Like, I need a time out to rest, ganyan. So, tulad po ng sinabi ko sa inyo, ako, hindi ako nababurn out. Though napapagod ako, oo, pero kasi nagre-recharge ako. Hindi, mukha lang sunod-sunod kasi medyo madami akong ginagawang vlog. Pero kapag po kasi nasa Pilipinas ako, kunyari, ang shortest stay ko sa Pilipinas, ngayon dati kasi parang uuwi ako ng maga, alis ako ng gabi, pero ngayon nag-stay na ako ng mga 3 days, ganyan. Ngayon itong panahon na to, nakapag-stay tayo dito sa Philippines na parang more than 15 days. So 16 days in total, kasama yung araw. So meron tayong mga domestic trips pero nandito pa rin tayo. Pero yung tunay na rest natin, naka-rest tayo ng 8 days, di ba? So mahaba na yun sa atin. And kapag alam nyo 8 days na yun, parang feeling ko nga, hala, parang nasanay na ako sa travel, ganyan. So, parang sinasabi ko, ay, grabe, naka-rest tayo. Which is, parang ako na din yung naghahanap ng travel, which is, gusto ko talagang naglalakad, guys. Ganun talagang level. So, ayun, hindi pa ako nababurn out. And kapag ka naman feeling ko na medyo napapagod na ako, hihinto naman tayo. And I know din naman kung ano yung capacity natin. Diba? So, yun. Next question. Grabe, question number 8 pa lang. Ang haba na ng sinabi ko. Ano to, magto 2 hours na vlog? Is it worth leaving a full-time job to become a full-time content creator? And why po? Alam nyo, to be honest, I just want to be frank sa inyo. Parang feeling ko hindi ko siya masasagot wholeheartedly kasi hindi po ako nag-corporate job. Yun naman yung lagi kong sinasabi. And kapag kakausap ko din yung mga friends ko, sinasabi ko, parang I think yun yung multo ko. Multo or parang missing puzzle sa sarili ko na parang after ko kasi guys mag-aral, during na nag-aaral ako, content creator na ako. Then after nun, naging full-time content creator na ako. Pero kung sa perspective nila and kung sa mga naririnig ko, parang maisasuggest ko sa inyo na establish nyo muna yung channel nyo, yung account nyo before you leave that job, okay? Kasi hindi po talaga kapag ka nagsimula kayo sa content creator world na yan, malaki na agad ang kikitain nyo or parang kaya nyo nang masustain. Kasi iba-iba din naman ng niche yan. Hindi naman lahat po sa mga nanonood sa atin gustong mag-travel. May iba dyan gustong magluto o pwedeng parang mga recipe vlogs. Yung iba dyan gustong mag-fashion, madaming damit ang bibili nun. Yung iba dyan gustong mag-makeup, so madaming makeup ang mga bibilin. Iba-iba kasing categories, di ba? Kapag ka mag-content creator ka, pagka magiging content creator ka, so pag-isipan nating mabuti. But since travel po tayo, travel yung category natin, if
ever kung gusto nyo po maging travel content creator, I suggest na habang nag-full-time job pa kayo, wag muna kayong magre-resign hanggat hindi pa po talaga malaki yung revenue na tatanggap nyo, ganyan. Kasi malalaman nyo naman yun kapag ka talagang medyo sunod-sunod na parang yung average ng kita nyo in 6 months is ganito na, ganyan, or in 1 year, makikita nyo naman yun at mararamdaman nyo yun kung kaya nyo nang isustain yung pang-araw-araw nakasabay na ginagawa nyo yung pagta-travel, diba? So parang kapag ka magsisimula kayo, I highly suggest pwedeng i-vlog nyo na muna Binondo, i-vlog nyo na muna UP na mga kainan sa UP, or Divisoria, ganyan. Pwede din kapag ka day trip, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Subic, Zambales. Yung mga tipong mag-start po muna tayo sa mga hindi gaanong mahal na lugar, saka tayo mag-travel ng medyo malayo-layo, okay? No, mura naman kapag ka Taiwan, Indonesia, Vietnam, ganyan. Pero kayo nasa sa inyo din po yun. Pero I suggest, worth it siya, oo. Don't get me wrong sa part na yun, worth it siya, pero may process yan, hindi agad-agad. So, kung gusto nyong gawin yan, balang araw, magsimula na kayo ngayon mag-content. Kasi parang para ma-build up po, okay? Nangangati ilong ko, hindi ako nangungulangot, guys. Makakala nyo ano. Okay, so next, what are the challenges you encountered as a full-time content creator? I think yung challenges na na-encounter ko is, may time na parang yung time ko sa probinsya, yung time sa family, sa bahay, is since ngayon nga, ang category na nga na ginagawa natin, ang niche na nga na ginagawa natin is travel. So parang feeling ko ang challenge ko, or parang medyo sacrifice, is hindi ako nakakauwi ng madala sa probinsya. Kasi yun ang ginagawa natin, which is kailangan natin mag-travel. So parang so far, yun lang naman yung parang challenge for me na parang pagka may time na available ako at wala akong biyahe, gagawa ako ng paraan para umuwi sa probinsya, which is sa Nueva Ecija, para makapag-spend time with family. Yun naman yung parang feeling ko challenge ko so far ngayon. Pero sa pagpa-planning, wala pa naman ako nagiging challenge kasi parang medyo nakuha na rin naman natin, guys. Alam nyo naman, pinakikita ko naman sa inyo pagka nagpaplano tayo, di ba? Every last part ng mga travel series yan, ganun. Next, how do you choose your next travel destination? Dalawang uri po ang pagpili ko. Number 1, kung new destination. Number 2, kung old at saka kung napuntahan na natin. Kapag ka sa new destination, kung ano talaga yung malapit sa puso ko at kung ano talaga yung gusto ko. Kasi, ang pagpili ko, kunyari, ay ito, bago to, gusto ko to, mga nasa list ko. So, kasi meron ako, guys, notes. Nakalist doon yung mga priority countries, nakalist dito yung parang list priority countries. So, yung mga priority countries, naiisa-isa natin yan, which is ngayon po, yun po yung mga pinupuntahan natin. And I'm so happy nakasama ko kayo doon. And thank you guys so much for supporting me sa ganyang paraan sa panunood, sa pag-comment, pag-share, ganyan. And sa pag-share sa mga family and friends nyo, naririnig ko yung mga ganyang story. So, yun. Bali, ang pagpili ko po is, kunyari, kung ano yung kakaiba, kung ano yung mga, hindi ko ma-explain, pero may listahan ako. Gets nyo yun? So, may listahan ako ng mga new destinations na gusto ko na underrated. Kasi ako yung tipo ng tao ma-underrated eh. Ganun yung mga gusto ko. Though parang yung mga pupuntahan natin sa mga susunod na vlogs after this one is medyo hindi na siya underrated. Pero at least new countries. Okay? And new continents. Yun naman ang maganda doon. So, sa mga old naman, ako kasi, makikita nyo naman, kahit sa mga previous vlogs, ang binabalik-balikan natin talaga is Taiwan, Japan, Thailand, Vietnam. Yan yung mga favorite kong countries. Okay? And babalik tayo next month, July, sa South Korea. So yun, babalik tayo doon for the second time. Pero yung talagang paulit-ulit, Japan, Taiwan, Thailand talaga kasi eh. So, aside from gusto ko talagang mag-vlog doon sa lugar na yun, is gusto po talaga siya ng ating pagkatao at puso. Alam niyo yun? So, I like and I love those countries. Next, what is your ultimate dream country and why? Ito po, lagi ko na itong binabanggit sa mga ibang vlogs. Though kung first time po kayo nanonood, ang aking pong dream country o countries, sabihin na natin, is Peru, Brazil, or yung mga Latin America countries. Yun po ang parang mga gusto kong puntahan. Why? At saka why dream ko siya? Kasi parang kung magre-research po kayo sa Skyscanner, sa Google Flights, ay, wait, may tumatawag. Okay guys, may tumawag lang. So yun po, ang gusto ko po, Peru, Brazil, or lahat ng mga nasa Latin American countries. Dahil kapag ka po sa Skyscanner, sa Google Flights, kapag ka magsa-search kayo, is makikita nyo, yun po yung parang nasa pinakadulo. So yun po yung parang pinakamahal from Manila. Let's not sugarcoat na ang mahal po talaga sa mga bansang yun. Pagka from Manila yung pupunta kayo, so madaming pagdadaanan ganyan. So yun talaga yung dream ko. At yun yung hinuhuli ko. Parang
dulong part ko pa pupuntahan yung mga Peru, Brazil, ganyan. Kaya hindi pa ngayon yan mangyayari. Though kapag meron tayong friends na nag-aya sa atin, ayan, hello po sa mga content creator friends ko dyan, mga travel vlogger friends ko, shout out sa inyo. Kung aayain nyo ako, sasama ako sa inyo. So, maaaga pagka ganun. Pero kapag ka solo travel, guys, hindi ko muna siya pupuntahan. Ang mahal, okay? Dream travel collab. Next question. Ang dream travel collab ko, I think tourism boards. Tourism boards, specifically, tourism boards sa kahit saang bansa naman outside Asia. Though kapag ka Asia, okay din. Yun po, tourism boards po yung gusto ko pong maka-work talaga. And aside from that, airlines. Kapag ka airlines, parang I think ang pinaka gusto kong maka-work is Emirates, Qatar Airways, Etihad, Singapore Airlines, Philippine Airlines naka-work na rin natin AirAsia, Sepak hindi pa. Pero yung mga airlines po sa ibang bansa, yun din ang mga gusto nating maka-work. Tapos kunyari, ANA, JAL, mga ganyan. Yan ang mga gusto kong maka-work. Kahit mga United, lahat po talaga ng airlines, kahit ano hindi naman tayo mapili. So, okay sa akin yan. So, next question. Do you also plan to try different flag carrier airlines when you travel to review and try rin? Alam nyo, yun po ang ginagawa ko ngayon. Okay? Ang ginagawa ko po ngayon talaga, kapag ka medyo labas ng Asia at hindi na pasok sa piso sale, talagang ang gusto ko talagang airlines, yung tipo mga flag carrier. Tulad ng Qatar Airways and Emirates ba? Flag carrier ba Emirates? Wait, ilalagay ko dito. Hindi ko sure. Flag carrier Emirates, no? So, yun ilalagay ko dito. Yun po ang gusto ko po talaga. Nagustuhan ko talaga yun. So, yun yung favorite kong airlines. Emirates and Qatar Airways. Ang ganda talaga ng service nila. Grabe, ang ganda talaga. So, yun. Shout out po sa, dyan, airline. Wow, nagparinig. Pero yun, okay po yun. Okay po talaga yun. And, ang parang gusto ko pang ma-try na iba na mga flag carrier is Air New Zealand, mga ganyan. Though, parang hindi tayo mag-Air New Zealand sa trip natin sa New Zealand. Kasi nakabook na yun eh. Wow! Mayroong pa-hint dito. Pero yun, yung mga ganong klase, okay? So, madami pa namang opportunities and i-try natin yan. So, yung Qantas, flag carrier yan, nasakyan na natin ng Australia, di ba? So, okay na yun. Next, how do you keep up with your calendar? May gamit ka ba na productivity tool like Trello? Wala po. Pero papakita ko sa inyo yung calendar. Ganito po ako wow! May palapit na ganyan. So ganito po ako mag-ayos ng calendar. So ayan, nakikita nyo ba? Yung color violet. Ibig sabihin yan, meron na po tayong trip niyan. So ayan guys, kung gaano nakapuno ang calendar natin. 'Di ba? Kung tignan nyo, 'di ba? Ayun, ayoko muna ipakita sa inyong buong buo. Pero gusto ko ipakita sa inyo na tayo kasi talaga, yung plano natin, na nakabook na hanggang kadulo. Yung gets yung point ko. So, ganun po tayo mag-calendar. So, meron tayong mga free days, ganyan. So, yung free days natin na yun, ipinapahinga na lang natin or dumadalaw tayo sa family natin sa probinsya. Ganun po. Ganun po talaga. And sa calendar na usapan, yun, sa calendar lang ako nag-check. Kapag ka-feeling ko naka-pink na siya, or naka-violet na, ay, may biyahe na ako nito, okay? Hindi na pwedeng tumanggap ng kahit ano. Kasi committed tayo doon. Meron tayong travel commitments, okay? And kapag ka ganun ang nangyari, kunyari merong events, merong mga offline events na nag-i-invite sa atin, yun po ang reason kung bakit hindi tayo nakaka-attend ng mga brand events. Kung nakikita nyo ba't hindi ako nakaka-attend, ito po ang rason. Dahil travel nga tayo ng travel, wala tayo sa Pilipinas, okay? Next question! Wait, ano yung next question natin? Rank your best and worst countries. Oy, si Besh pala may tanong nito. So, lagi sa akin ito tinatanong ng mga friends ko eh. So, si Marbs yung nagtanong nito. Ang sabi niya, best and worst countries. Sabihin natin, i-revise natin tong tanong niya. Sabihin natin sa kanya yung pinakagusto at yung parang list. Ganun na lang. Hindi worst, kasi for me, walang worst sa mga napuntahan natin. Hindi to parang nagpe-play safe or what. Wala talaga. Nakikita nyo naman sa expression ng mga nakikita nyo mga pagpunta natin doon. Talaga nag-enjoy ako sa lahat ng pinupunta natin. Though, feeling ko, ang masasabi ko, ang best for me talaga is, tatlo na lang, sige. Switzerland, India, and Armenia. Ayan. Feeling ko yan yung masasabi ko ngayon. Though, iba kasing usapan yung mga Japan, ganyan eh. Pero gusto ko din talaga yung mga yun. So, yun po yung parang best for me. Pero kapag ka yung list, I'm so sorry, pero parang I think kailangan ko kasing sagutin. Parang feeling ko ang may sasagot ko muna doon. Based sa experience hindi sa ganda ng lugar kasi maganda tong sasabihin ko, Sri Lanka, I think. So guys, bago nyo ako sabihin, bakit Sri Lanka yung sinagot mo, Ivan? Kasi po, nahilo po talaga ako ng todo-todo sa Sri Lanka. Like literally, ibang klaseng hilo po yung nadama ko talaga doon. Alam nyo, kilala niya si Avel Lavenit, saka si Martin Solhagen. Yun, sila, actually kay Martin ko narinig na hindi pa tayo nagpupunta sa Sri Lanka na nakakahilo talaga sa Sri Lanka, ganyan, na parang nahilo daw sila, ganyan. So, nung narinig ko yan, parang okay, baka kaya ko naman. Pero guys, nung tayo na yung naka-experience, nakakahilo talaga, zigzag level
levels yung daan na ganyan, tapos whole day, may mga part na ganun yung daan, bundok levels, ganyan. So, oh my God, guys, grabe talaga yung Bonamin. Yun yung first time in my life na araw-araw nagbo-Bonamin ako. Don't get me wrong, maganda po yung bansa. Gusto ko yung bansa, pero kailangan kasi mag-rank. So parang yun yung parang feeling kong masyado yung pinagdaanan kong hilo talaga. Open naman ako sa inyo dyan. Kailangan lang natin lahat tayo merong pinaka-top 1 at nasa last rank, okay? So maganda yun. In terms of ranking, hindi siya yung list ko, okay? Na ganda. Pero sa experience, medyo yun. Kasi talagang hilong-hilo talaga ako. Like literally, okay? Is there something, next question to, is there something na you think kulang mo as a travel vlogger? Lagi ko tong sinasabi, hindi sa vlogs, off-cam, sinasabi ko talaga off-cam kapag ka nagtatanong yung mga friends ko. Lagi kong sinasabi, feeling ko ang kulang ko as a travel vlogger is parang, I mean, as a traveler na lang, hindi travel vlogger, is parang hindi ko pa guys natatry yung bunk bed. Yun talaga, okay? And kung naaalala nyo, meron tayong Taiwan trip with the Klook and Air Asia Philippines. Si Marvin, si Buji, saka si Bobs. Yung mga friends natin na yan, is sila po, mga nag-hostel sila na bunk bed levels. Kasi may hostel na room na private room. Ako nag-hostel ako, pero private room. Pero yung hostel na bunk bed, or yung tipong mga ganyan, yun ang hindi ko pa nasusubukan. At yun yung gusto kong itry. Kasi na-inspire ako sa mga friends natin na yan. Shout out sa inyo, yung mga nabanggit ko. So yun, parang feeling ko yun yung gusto kong itry. At yun yung parang kulang pa sa akin. Kasi never nyo pa ako nakita yung double deck na ganyan. Kasi guys, ang reason naman kasi dyan, ang dami po nating gadgets. Tapos kapag mag-impake tayo, medyo ang dala-dala natin, 30 kilos, 20 kilos. So parang nahahaselan ako na magbubukas doon ng ganyan. Though, may time na itatry ko siya, carry on lang yung dala ko, ganyan. Susubukan natin yan. Pero I think, susubukan natin siya either sa Japan, Singapore, mga ganong countries para pwedeng carry on lang yung dala. Kasi kapag ka malalayo, ano yung carry on lang dala ko sa malayo? Gets na yun? So, gayon po. Yun po ang sagot ko dun. Feeling ko, ang parang kulang ko pa sa traveler is hindi ko nasusubukan yung pinaka basic sa lahat ng accommodation, which is yung parang double deck. Iba kasi yung double deck na bunk bed. Iba yung capsule hotel. Yung capsule hotel, nagka-capsule hotel ako, pero ibang usapan kasi yung parang cortina lang na ganyan. Yun ang gusto kong masubukan. And soon, itatry natin yun. Okay? Next, what's your take on hindi lahat ng friends mo makakasundo mo sa pagta-travel? Alam nyo, to be honest, totoo naman talaga to. Totoo naman talaga to. One of the reasons why tayo nag-start ng solo travel is because meron ako mga inaayang friends before, nung hindi pa po ako content creator na to, may mga nagba-back out. So, kapag kunyari may nagba-back out, tapos hanggang sa matira na lang ganyan. Sabi ko, oh my God, kahirap magplano ng trip. Though, I won't invalidate yung mga yung mga reasons nila, kasi yung iba parang kunyari, busy sa work, busy sa duty, busy sa ganyan, busy sa school. Valid yon. Kaya lang, syempre, ang usapan sa pagta-travel ng ganyan. So, parang feeling ko, okay, kailangan na natin mag-solo travel. Gawin na natin. Hanggang sa nagustuhan ko mag-solo travel. Pero kung hindi naman sa part na yun ng usapan, naniniwala ako na may ganyan. Kasi may mga friends ako nag-aaway-away pag nagta-travel. Ako wala naman ako nakakaaway kasi ako po yung tipo ng tao na kapag kunyari parang merong something na nagawa, or parang may something na ako lang yung tipo na tatahimik. Ganyan. Super ingay ko, diba? Pero kapag kunyari kasi parang feeling ko may something off na nangyayari or what, tatahimik lang ako biglang ganyan. Though, hindi naman laging pagka nakatahimik ako may something off. May time na kunyari naiinitan ako, lobat ako talaga sa person, ganyan. Pero kapag ganung part ng usapan, tatahimik lang ako. Hindi kasi ako nakikipag-away. Alam niyo na mga friends ko, shout out sa inyong lahat. Alam niyo yan, hindi ako nakikipag-away. Next, what are your thoughts with the comparison between travel vloggers? Ayan, ito na po ang tanong. Napakadami nagtatanong na to noon pa, napakadami nagsasabi, pero alam nyo po, ang take ko kasi sa comparison ng mga travel vloggers ngayon is meron pong iba't ibang growth, may iba't ibang path ang bawat travel vloggers at travel content creators. Let's not compare, okay? Sabihin natin na si vlogger A, B, C nagpunta sa ganito. Nagpunta si A sa ganyan, nagpunta si B sa ganyan, nagpunta si C. Don't ever compare kasi guys, isipin din natin na baka mamaya si travel A, si vlogger A saka si vlogger B, yun yung budget na nakalaan talaga for that. Tapos si vlogger C naman ganito. Tapos may time din naman na kapag kunyari nagkakasabay ng upload, may time kunyari kapag si ganito nakapunta dyan, si ganito nakapunta dyan, nakapunta doon, wag po tayo nagkukumpara. And alam nyo, naniniwala ako na iba't iba po ang personality ng bawat travel content creators, which is, nakita naman na natin, nakakasama na natin, di ba, karamihan. So nakikita ko, iba yung atake, let's mention yung mga nakasama na natin. Iba yung atake ni Runaway Girl, iba yung atake ni Marvin, iba yung atake ni Jax, iba yung atake ni Travel Tayo PH, iba yung atake ni Buji, iba yung atake ni Poor Traveler, iba yung atake ng Team Travel Friends natin, iba-iba. Merong ma-budget traveler,
regular, merong ma-luxury, merong ma-hotel, merong maganyan. Gets niyo yun? Iba-iba. So, kung ano, hindi sasabihin, hindi maaalis na magkumpara. Yes, I know that. Pero yung pagkukumparahin na parang may time na parang mag-aaway-away na wala pong ganun. Kapag sa mismo mga travel content creators, walang nag-aaway-away. And ako, wala akong nakakaaway personally naman. Alam niyo naman yan, di ba? So wala naman tayong nakakaaway na ganyan. So wag nating anuhin. And kapag kung sino din yung mga nakakasama ko mga travel content creators, alam niyo yan guys, kung may nanonood sa inyo mga best, ayan, kung napapanood nyo to, sinasabi ko din naman na don't ever compare yourself to other people's path. Alam niyo yun? Kasi meron tayong mga sarili-sarili talagang ganap sa life, may sarili-sarili tayong pag-ahon sa buhay, ganyan. And ang maganda kasi dito, yung kapag ka-off-cam moments, magtulungan kayo. Alam niyo ako, naniniwala ako na hindi lahat alam ko as a travel content creator. Meron ako mga natututunan sa mga kasama ko. Gets niyo yun? Alam niyo, natututunan ko, pwede palang ganito yung gawin. Akala ko guys, parang okay na yung ginagawa natin. So, ano yun parang benchmarking. Di ba ganun sa LGU? Benchmark. So parang tinitingnan, kapag kunyari, ganito pala, okay pala yung ganito, no? Ganyan pala, okay pala. Yung parang nagtutulungan. Walang kompetensya, walang competition, ganyan. And naniniwala din ako na don't treat your fellow content creators na competition. Kasi kapag pumasok na yon sa, kunyari sa sarili natin, ganyan, parang mamumuuna dun yung insecurity, yung hatred, ganyan. Kaya don't ever pasok that to your brain, to your body, to your soul, kasi hindi siya maganda. Kaya tingnan nyo, kapag kasi masaya kayo, pag masaya kayo as a person, masaya din yung maipapakita nyo sa labas at masaya din yung mai-share nyo sa bawat makakasama nyo. Which is yun po yung ginagawa natin. Kaya happy lang. Don't compare and let's just live life to the fullest, di ba? Yun naman ang ating ganap talaga sa buhay. Next, what is your motivation in creating videos? Ang motivation ko talaga is to fulfill my inner child's dream. Yun talaga. Kasi gusto ko talaga guys, puntahan lahat ng bansa. And kapag sinabi kong lahat ng bansa po talaga. Lagi ko na itong inuulit. Kasi nung bata ako, actually baka pa ilang beses nyo na narinig tong storya na to. Napanood ko po kasi yung Around the World in 80 Days ni Mickey Mouse. So noon parang sabi ko, gusto ko ding mag-travel around the world. So simula nun, gusto ko na mag-travel around the world. So ngayon, ginagawa natin yun. And yun nagmamotivate sa akin kapag kunyari napapagod ako, sasabihin ko ganyan, bakit mo ba ito ginagawa? What's the purpose? Bakit? Ba't ka nagsimula? Bakit mo to sinimulan? Ganyan. So sinasabi ko, gusto ko palang kumpletuhin yung bansa sa mundo. Ganyan. Ultimo mga Iraq guys. Alam nyo, ultimo mga Afghanistan, ultimo mga Vanuatu, ganyan. Gusto kong puntahan. Pero syempre, hindi naman lahat yun sabay-sabay natin mapupunta. Ang mahal nun. Promise. So yun, okay? Next question. Nakakapagpahinga ka pa ba sa bahay nyo? Yes. Though, dito sa Metro Manila, meron na tayo kasing pinag-i-stayan dito around Makati. So doon tayo mostly nakakapagpahinga. Pero sa probinsya, nakakauwi pa rin naman tayo pero hindi na ganun kadalas before kasi nga full time na nga po ang ginagawa natin. So yun. Kaya kapag kunyari may okasyon, dun tayo umuwi sa probinsya, okay? Which is yun talaga yung bahay. Kasi yung dito sa Manila, nire-rentan lang naman. Hindi naman siya talaga. Iba kasi yung home sa nire-rent, diba? So yun. Next, how do you stay sa budget and still manage to enjoy the food? Ito kasi ako, ang personality ko as a traveler is hindi po ako nagtitipid sa pagkain. Though pwedeng mag-diet tayo, pero yung pagtitipid hindi. Kapag gusto ko kunyari kainin tong steak, kakainin ko yan. Pag gusto kong kainin tong poke bowl, kakainin ko yan. Pero syempre, kung magda-diet, isang poke bowl lang whole day, isang ganito lang whole day, dalawang kain lang. Kasi diba sinasabi ko nga sa inyo, nagtitimad tayo, 2 meals a day, which is sisimulan na natin yun sa next travel series natin. So yun po, mga ganun po. So namamanage natin yung budget natin sa pagtitipid dahil sa pagda-diet. Ngayon, pero dati kasi, talagang binablog ko talaga guys lahat. Ang pinakamalala na nangyari sa atin nung nag-Fukuoka travel series tayo, isipin nyo lahat kinain natin na ramen. Sabi ko hindi ko na uulitin to, grabe. Talagang tinry ko lang talaga pero ngayon parang okay, ganon. Next question, can you recommend a budget friendly country and which Asian countries na visa free that have snow? So kung may snow tapos visa free, I think I can recommend sa inyo is Taiwan and Vietnam. Vietnam is pwede kayong magsapa, kaya lang isipin nyo yung mabuti yung buwan ng pagpunta nyo. Taiwan naman, may mga snowy mountains dyan, okay? Next, what are the pros and cons of traveling domestic and international? Especially halos same lang yung tickets price. Salamat. Alam nyo, ito yung minsan na parang nalulungkot ako kasi totoo din talaga yung sinasabi online eh. Ewan ko, feeling ko nakikita nyo din talaga. Ano yung opinion nyo dito sa sasabihin ko na to? I-comment nyo dyan sa baba. Guys, may time talagang mas mahal pa talaga yung domestic flight kasi sa international flights. Ang mga murang flights usually Taiwan, Hong Kong, Bali, mga ganyan. Kahit yung mga Brunei, mura. Basta Sempak flight as AirAsia flight, ang mura. May time na kapag Philippine Airlines, may time talaga na mas mahal talaga yung domestic flight. Yun din ang hindi ko alam.
Sana may pagkakataon na ma-regulate na yun, no? Yun, guys. So, ang pros naman of traveling international, may time na mura talaga. Ang cons naman, syempre, lalabas ka ng bansa, hindi ka makakapag-travel sa Pilipinas. Mahirap medyo complicated, pero nagigets yung point ko na may time talaga na mas mahal talaga sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Though, kapag ka-underrated na lugar, mas mura pa rin sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kasi yung mga hotels dito, ang mahal kumpara sa ibang bansa. May time na dito, 1 night lang, pero sa ibang bansa, kaya mo nang gawin yun ng 5 nights o 1 week. Lalo na sa Boracay, di ba? And mayroon akong friend na na-complete na niya yung 82 province, which is si Bobs. Kilala niya yung si Travel Tayo PH. Sinabi niya sa akin na iba na daw yung presyo before ng Siquijor at iba na din yung presyo ngayon ng Siquijor. Gets niya yan? Yung parang ganung klase, nagmamahal na talaga. So, next question! Ayan, asa na ba tayo? Nakalagpas pala tayo ng question! Ito! Nakalagpas pala tayo. Nakalagay dito. Do you think you could live in another country long term? If yes, which country? Isa po ang masasagot ko dyan, New Zealand. Nakaka-relax po talaga sa New Zealand. Like literally. Gusto ko talaga sa New Zealand. If ever kung magre-retire tayo, ganun. Sa New Zealand po gusto ko. Ang serene, ang tahimik, yung work-life balance. I like it so much. Yun po. After left and right travels, how do you truly rest? Natutulog lang po ako. Pagtulog ko, ganyan. Tapos after nun, okay na. Masaya na ako ulit. Recharge na ako. At may time na kapag ka medyo 3 days na yung pahinga natin o tulog natin, parang gusto ko na agad mag-travel ulit. Kasi masaya nga tayo, di ba, sa pagta-travel. Yun po. Next. Any tips for first-time international traveler? Super scared sa immigration. Tips on first-time solo travel o dalawa yan, magkakonekta. So, ang masasabi ko lang is be prepared. Kung first time traveler kayo, is syempre kailangan nyo ihanda lahat. Kung estudyante kayo, school ID, kahit enrollment form, ihanda nyo yan. Diploma, wala naman na guys yung diploma, pero ewan ko basta dapat maging handa kayo. Tapos kung empleyado kayo, COE, bank statement, bank certificate, lahat guys na nagpapruweba na kaya nyo isustain yung travel nyo, kaya nyo panindigan yan, is dalin nyo. If ever kung hindi nyo pa po napapanood, ilalagay ko yung link sa ibaba. Meron akong ginawang vlog about sa immigration tips, okay? So yan, mas makakatulong sa inyo yan. And madami ding nag-agree dun sa comment section ng ginawa kong vlog. Ilalagay ko sa baba. Next, security and safety tips when traveling alone. Ang masasabi ko lang dito, syempre, be alert, be cautious, tapos basta be alert. Kapag kagabi, syempre titignan nyo yung paligid nyo kapag kami nakasunod sa inyo, kapag ka alam nyo na liblib yung lugar, huwag nyo nang pupuntahan unless alam yung safe yung country, kapag ka medyo suspicious yung lugar, ganyan, kapag ka yung pintuan, solo travel kayo, tapos hindi naman hotel chain na talagang super yung tinutuluyan nyo, ilock nyong mabuti, basta yun. Tapos kapag sa medyo dangerous countries kayo, pwede naman kayong magpa-track sa friends nyo. May time na ginagawa ko yun. Track ako sa friends ko, okay? Next question, tips for dealing with jet lag. Alam nyo, to be honest, ito yung may time na hindi ko pa na-experience. Pinakamalala na dapat ma-experience natin to is sa Europe. Pero guys, hindi ko siya na-experience sa Europe. Nakita nyo ba nung nagpunta tayo sa Europe, unang araw natin sa Paris, ang aga-aga pa natin nagising. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, yung time zone nila noon tayo gising dito sa Pilipinas. Kasi may time na natutulog ako 1:00, 2:00 ng madaling araw. Tapos doon, okay yung oras na yon. So parang hindi pa ako nakaka-experience ng jet lag. Like literally, hindi pa talaga ako nakaka-experience. So hindi ko masasagot yan. Next question, biggest travel fail. I think yung biggest travel fail ko is sa Macau to nangyari. Though I know it's my mistake, honest mistake yon. Hindi ko na-check mabuti yung hotel. Kasi may time na, di ba ang hotel natin, naglilipat-lipat tayo ng hotel. May mga hotel tayong binubook na ganyan. Ang nabook kong hotel, nakalimutan ko na yung date that time. Ang travel date ko doon, August 6 to 9. Ang nabook ko, August 6 to 7. Tapos August 8 to 9. Kunyari ganyan, walang 7 to 8. Gets nyo yun, merong bungi. So yun, tapos ang mahal ng flight nun. Kaya after that, lesson learned, nag-check na ako lagi talaga ng dates. Talagang napaka-ego kung chine-check. Okay. Next! List of all gadgets you use. So, ilalagay ko na lang dito guys, yung listahan. Kasi super dami. Pero currently, ang ginagamit ko, Osmo Pocket 3. Itong pang vlog. Tapos pagka pang picture is Fujifilm X-M5. Tapos ito, bagong ginagamit natin is Fujifilm X-Half. And also, gadget din naman tong separate. Itong mic kapag ka yung DJI, iPhone 16 Pro Max, and yung DJI Action Cam. Then yung mga links na lang ng gadgets, ilalagay ko na lang sa ibaba para kayo po ay pwede nyong tignan. At next question! Ayan. Japan Visa Guide, please. Ito po, ilalagay ko po dito lahat ng playlist po ng mga visa application guide. Meron akong ginawang playlist, so kayo na lang po manood. Kasi nakalimutan ko na rin yung mga iba kong mga pinagsasubmit. Pero during that time kasi, medyo real time yan, kaya tanda ko pa. Pero ngayon, nakakalimutan ko na iba. Panoorin nyo na lang, okay? Next question. Any plans to visit Turkey?
Yun ang sabi. Alam nyo guys, one of the reasons why I applied US visa is because of Turkey. Because of Turkey talaga. Ayan, nire-reveal ko na ngayon. Kasi guys, kapag may US visa kayo, i-visa na lang kayo sa Turkey. Alam nyo yun? Kapag naman kasi mag-a-apply kayo ng visa sa Turkey, like talagang visa na sticker visa, it will take 15 to 30 days. Ang tagal. Kaya sabi ko, okay, mag-US na lang ako, tapos at least madami pang chance na makapunta kunyari ng Canada, makapunta ng Turkey, Puerto Rico. Yan, yung mga yan, pwede nating mapuntahan. Mga ganun po, okay? Next. Hi, Ivan. Any plans to travel mainland China this year? Alam nyo, to be honest, meron tayong nakabook na flight sa latter part ng taon, which is bandang October, November, December. Hindi ko na lang sasabihin yung pinaka-exact date. Pero yan lang kasi nire-reveal ko sa inyong travel, di ba? Natin ngayong taon. Kaya lang parang I think, hindi, ipupush ko ba siya this year or next year na lang? Hindi ko pa sure guys, pero yung parang nagdadalawang isip ako kung ipupush ko siya sa last quarter ng taon or sa next year na. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko nga malamig. And meron din naman ako mga gustong puntahan na malamig sa mga bare months ngayon. So kino-consider ko, baka first quarter na lang 2026. Saka kasi gusto ko, pag pupunta dyan, tatargetin na natin yung lahat. Yung parang isang puntahan na, okay, ito, makapunta tayo dyan, di ba? So yun, ang target naman natin dyan is Shanghai, Beijing, Chengdu, Chongqing. Okay, mga ganun po ang mga ano natin dyan. Gusto nating puntahan. Okay? Next, which one will you recommend? Tokyo or Osaka for first-timers in Japan? Alam nyo, lagi kong sinasabi Osaka. Why? Less complicated po yung mga trains, tapos parang mas light, and also, kung first-timer nga, pag Osaka kasi, pwede kayo mag-day trip sa Kyoto, Nara, Kobe, and even Hiroshima. May mga Kansai pass na ganyan na merong Shinkansen, okay? Next, will you visit Pyramid of Giza soon? Yes, visit po natin. Parte po ang Egypt sa listahan natin. Ang tanong, kailan to may execute? Yun po ang hindi natin alam kung kailan natin magagawa, pero kasama po yan, okay? Next question, napakadami nagtatanong na to sa atin. When will be your Middle East vlogs? Ang sagot ko lang po dyan, 2026 is our Middle East year. Wow! May pa ganun. Oh, so yun po. 2026 po ang Middle East natin. Hindi siya nakaschedule ngayon 2025. Okay? Next question. When are you going to US? 2026 din. O, di ba napakadaming 2026 na plano? Tapos, hindi natin alam kung matutuloy. Oh, evil eye, dapat matuloy yan, dapat matuloy. Claiming positive energy sa video na to at sa mga nanonood nito, positive energy sa lahat. Yan, so, yun. Parang 2026 din. Kasi may mga plano na talaga tayo. Nakita nyo naman yung calendar, di ba? Though I'm thinking to cancel or i-move yung mainland China. Parang gusto ko siya i-move ng 2026. Kasi nandun sa calendar yun na pinakita ko sa inyo kanina. Next, kailan ka mag-Okinawa? Alam nyo ba, dapat mag-Okinawa ako ngayong may darating na date na mag-Okinawa ako, kaya lang na-cancel ko siya kasi merong trip na iba, okay? So yan, so dapat yun. Pero soon, mag-Okinawa tayo, pero planned na talaga yan. And next naman, or last question is, what is your mother of all hacks? So yun yung last question, mother of all hacks. Ay, ano yan? So feeling ko, ang masasabi kong mother of all hacks ko, if ever kung gusto nyo makatipid, guys, don't book direct muna. Pwede kayong mag-check muna sa Skyscanner, sa Google Flights. Then kapag na-check nyo yan, okay, ganito pala yung date na mura. Pwede kayong mag-check sa Agoda. Sa Agoda or Trip.com. Yung dalawang website na yun, doon ako nagbubook ng flights minsan. Okay? Third party, hindi siya direct. Yun nga lang, dapat isipin yung mabuti yung travel date nyo kasi mahirap mag-cancel sa mga yan. Okay? Pero may time na mas mura sa kanila yung flights kumpara sa direct website. Okay? Sa mga hotels naman, is yun, kayo na lang bahala mag-check pero always check sa Google Maps. Google Maps po, i-check nyo kasi makikita nyo naman doon yung prices. And kapag ka magbubook kayo ng hotel sa Klook, feel free to use my code PaulIvanClook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? Kahit yan sa mga hotels, activities, 3 times yan pwedeng gamitin. Dati 5 times, pero ngayon 3 times na lang. And also, tip to ha. Kasi, doon sa mas mura po talaga sa Klook yung hotels sa Georgia, Armenia, ganyan. Tignan nyo ha, i-observe nyo. Nung time na nagpunta tayo, ang mura nating nakuha talaga yung ibis natin na hotel, di ba? So yun. At kung ano pa yung mga iba kong tips, feeling ko gagawin ko na lang ng separate vlog kasi ano to guys blind answer. Ay, blind answer. Yung tipong ngayon ko lang in-answer, hindi siya scripted. Yun. So kung ano-ano lang sinasabi ko dito. So yun po, if ever gagawa ko ng separate vlog for that, just comment down below. So yun po, kung ano yung mga gusto nyo pang itanong, i-drop nyo lang dyan, sasagutin ko kapag may time ako, okay? Yun lang naman, and tayo po yung magre-ready na kasi pupunta na tayo sa ating 30th country next sa vlog na to, okay? Alam nyo, akala ko 29 country natin. 29 country ako ng 29 country sa inyo. 30th na pala yung next country natin. Alam nyo kung bakit?
Kasi guys, country din naman yung Philippines. Ba't hindi ko kinakount yung Philippines before? So, 30th na pala tayo. Sorry, I'm wrong, okay? It was an honest mistake. Again, this is Ivan de Guzman. Kung hindi pa po kayo nakakapag-follow sa akin sa Instagram and TikTok, i-follow niyo po ako. Nagpa-post ako dyan ng short form vlogs at i-message niyo ako dyan kapag may time po, talagang sasagutin ko kayo, like literally. Again, Ivan de Guzman. Abangan niyo pa ang mga susunod kong vlog dito sa channel natin. So, yun lang. Thanks!